The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Mark. Glory to you, O Lord. At that time, John said to Jesus, "Teacher, we saw someone driving out demons in your name, and we tried to prevent him because he does not follow us." Jesus replied, "Do not prevent him. There is no one who performs a mighty deed in my name who can at the same time speak ill of me. For whoever is not against us is for us. Anyone who gives you a cup of water to drink because you belong to Christ, amen, I say to you, will surely not lose his reward. Whoever causes one of these little ones to believe in me to sin, it would be better for him if a great millstone were put around his neck and he were thrown into the sea. If your hand causes you to sin, cut it off. It is better for you to enter into life maimed than with two hands to go into Gehenna, into the unquenchable fire. And if your foot causes you to sin, cut it off. It is better for you to enter into life crippled than with 2 feet to be thrown into Gehenna. And if your eye causes you to sin, pluck it out. Better for you to enter into the kingdom of God with 1 eye than with 2 eyes to be thrown into Gehenna, where their worm does not die and the fire is not quenched." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Masaya ba tayo pag ang ating kapwa ay matagumpay sa buhay? Masaya ba tayo pag nakakita tayo ng isang tao na nagbabalik loob sa Panginoong Diyos? Sapagkat kung ang ating reaksyon ay katulad ng mga leader ng mga Israelitas at ng mga alagad ng ating Panginoong Hesus, hindi tayo sumusunod sa kagustuhan ng Diyos. Ano ang ginawa ng mga leader ng mga Israelitas nung makita nilang mayroong ibang taong nagpapahayag ng mabuti balita? Isinumbong nila kay Joshua. Hindi sila kasali sa ating grupo. Anong ginawa ni Juan nung makita niyang mayroon ding ibang taong nagpapalayas na mga demonyo? Isinumbong kay Jesus. Hindi natin sila kauri. Ngunit sinabi ng ating Panginoon, huwag niyong tigilan ang mga taong gumagawa ng mabuti. Sapagkat ang taong gumagawa ng mabuti ay kapanig ng ating Panginoong Diyos. Ang grasya ng Diyos ay hindi lamang para sa atin. The grace of God is not only exclusively for us, given exclusively for us. Sapagkat ang grasya ng Diyos, ang awa ng Diyos ay para sa lahat. Lalong-lalo na sa mga nagsusumikap na magbalik loob sa Panginoon. Lalong-lalo na sa mga nagsisisi ng kanilang nagawang pagkakamali.
sa ating pagtungo dito sa dambana ng mahal na Birhen sa ating pagsimba. Hindi natin pwedeng sabihin, tayo lang pakikinggan ng Panginoon sa ating mga dasal. Hindi natin pwedeng sabihin, tayo lang ang mga matitino. Sapagkat ang ibang tao ay mayroon ding kabutihang taglay sa kanilang puso. Ang ibang tao ay mahal din ng Diyos. Kaya't palaging sinasabi ng ating Panginoong Hesus, ang aking pagmamahal, ang lahat ng biyaya, ang lahat ng mabuting bagay na aking ginagawa ay para sa lahat. Di ba sinasabi niya sa Ebanghelyo, ako'y naparito hindi para sa mga self-righteous. Ako'y naparito hindi para sa mga matitinong tao, kundi para sa mga makasalanan, upang sila'y magbagong buhay at magbalik loob sa Kanya. Ito yung palagi natin nakakaligtaan sapagkat akala natin tayo lang ang mahal ng Diyos. Akala natin tayo lang ang pinagpala ng Panginoon. Kaya't sa oras na nakikita na napapansin natin ang ating kapwa na nagsusumikap na magpakabuti, negative agad ang ating sinasabi. Ngunit sa araw na ito, tayo'y pinalalahanan ng ating Panginoon. Huwag natin silang masamain. Huwag tayong magiging sanhi ng kanilang lalong paglayo sa Panginoong Diyos. Bagkus nawa, tayo ay maging instrumento upang marami pa sa ating mga kapatid ang magbalik loob sa Panginoon. Simulan natin sa loob ng ating tahanan. Lahat pa ay binibigyan natin ng pagkakataon. Sa mga magulang na mayroong anak na palagi nagbibigay ng sama ng loob sa pamilya, ng kahihiyan sa pamilya, paano ba ang ating pakikitungo sa kanila? Paano ba ang pakikitungo ng mga kapatid pag ang iyong kapatid ay naging sanhi ng kahihiyan o pasakit sa inyong mga magulang? Di ba palagi nating inaalipusta? Parang wala ng pag-asa. Ngunit sa araw na ito, tayo'y pinaalalahanan ng Panginoong Hesus. Tulad ng Kaniyang sinabi kay Juan, huwag niyo silang pigilan. Hayaan niyo silang gumawa ng mabuti. Sa ating pagsusumikap na magiging mabuting anak ng Diyos, nawa lahat ay ating masamahan. Lahat ay ating matulungan upang ang lahat ay makaharap sa Panginoon at mapabilang na makapasok sa Kaniyang kaharian sa langit. Marami tayong natanggap mula sa Panginoon. Kasama na dyan ang kapatawaran ng ating mga nagawang pagkakamali. Nawa ay huwag tayong mga atubiling ibahagi ito sa ating kapwa upang sila din ay magsusumikap na maging mabuting halimbawa sa iba. We all